First of all, congratulations to the entire cast for this project. Direk, matanong ko lang, na-mention kanina na the film is going to be the opening salvo for the Jinseo Film Festival in Nagoya, Japan. Can you share with us paano po nangyari ito? Well, nagsabit po ako ng trailer natin doon or possible promo sana namin kung sakaling makuha. Nag-granto naman po, nagustuhan nila yung sinabit namin material, and ito na yung entry namin ngayon, pili nila na maging opening feature ng festival. So that will be on the 25th hanggang 26th po. Kaya sinabi po, na-appreciate nila, nagustuhan nila yung pelikula natin. Bilang director po, ano po yung inyong expectation sa participation ng film dito sa festival? Expectation ko, mas marami pang tao maka-appreciate ng pelikulang Pilipino. That's the reason why, reason why I joined the festival is to showcase also yung gawa natin sa abroad at na-touch din natin yung mga Filipinos na nandun na talagang really watch Filipino films din na pwede nilang ma-share din, na makita at magkaroon sila ng connection din gaya ng mga ginagawa natin sa abroad na sinishowcase din natin mga Pilipinang Pilipino. Mabalita ako, parang sa Nagoya pinaka-concentration ng Filipino community. Yes, so, marami. Surprising. First time ko lang po actually nag-join ng ganung festival. So, actually hindi ko na-expect na makukuha kasi naka-align kami to Theater Run here. Pero nung nakikabigyan kami ng pagkakataon na i-showcase doon at nabigyan ng spotlight entry, syempre po, sino pong hindi mag-grab ng opportunity na i-showcase ang ating pelikula abroad at na matouch din natin yung mga pelikula, yung mga Pilipino na doon na talagang hinihintay tayo. For someone at the helm po, ano po sa tingin nyo yung naging parang bentahe ng pelikula? Bakit po siya napasama sa festival na ito? Well, first, it's uniquely Filipino. Maraming makaka-relate sa pelikula. Then, relatable siya. At nakita naman natin na bago ang mga artista. Naging curious din sila kung sino itong magaganda ng artista natin. Actually, natutuwa kami sa mga comments sa mga social media. Nakala nila daw Hollywood daw, pero yung nakita lang nila ng Pinoy, they're all so proud na meron tayo ng klaseng pelikula na showcase. Thank you, Direk. So, yung question ko po para kay Kira and kay Kelvin. Now, since the film is going to participate in this festival, question ko, how do you think your characters will resonate with a global audience? Can you start with Kira, please? Well, I think our characters can be relatable for brain tumor patients or people with mental illnesses as well. I think that our characters play a very big part in setting conversation? Hindi po, yun, thank you so much. In setting public awareness. Kasi minsan, when it comes to, heavy mental illnesses like that and brain tumors, anything that has to do with health, for some reason, people are afraid to talk about it. So I hope that because of our characters and because of our story, even though it does not touch entirely on that, I hope that it could spark a conversation for them and for people who are going through mental health illnesses. I hope that they could be inspired by our characters and by our story. Thank you. Very universal. Yes. Okay. Kelvin, would you like to add something? Sa akin naman is, feeling ko naman makakabot nila to kasi hindi na naman dahil sa brain tumor para maantig yung mga puso nila. Makikita kasi nila dito at hatid ng chances sa you and I kung paano mo pinapasok yung desisyon mo. Kung hahayaan mo na lang ba na tadhana ang mag-desisyon sa'yo o ikaw mismo ang magde-desisyon para sa tadhana. Isa pa yung family,
OFW, lahat eh. Hindi siya basta-basta romance lang eh. Alam naman natin na lahat tayo may kanyang drama sa buhay. And then, hatid ng siya para sa ating lahat is to, alam niyo, don't give up on everything. Lahat ng bagay mayroong solusyon, may dahilan, bakit yan ipinagkaloob sa'yo ng universo. You know? Are you guys flying to Japan to introduce the film, the entire cast? Yes po. Oh, well, then we're rooting for you. Congrats in Parang advance. dalawa lang po kami ni Kira. Sorry. Kira and Calvin. Anyway, congratulations in advance. Salamat. Kuya Nicky, maraming salamat. Sir Jem, pwede na ba dito? Ang gaganda ng tanong ni Nikki, no? Totoo. Gusto ko yung tanong na mag-concentrate ka sa pelikula. Ha? Para what intriga, ha? Kasi gusto naman natin siyempre i-uplift yung pelikula, di ba? Ever Bakamonte, na-mention kita. Siyempre nararamdaman ko ang daming tanong ni Alan Jones, Jairo. Yes, Okay. Tito Alan. Pagkatutukan ka na ng mikropono yan. Disclaimer tungkol sa pelikula. Hindi, ano pa rin to? Oo, since kasi, kanina kasi nasimulan ni Kelvin, di ba? Yung nilinaw niya yung tungkol sa naging issue before. Medyo napaliwanag niya na mahaba. Kasi pati namin niya, bakit sa pagkakaintindi ko, parang makaramdam siya ng something kay Kira. Tama ba? Tama ba, Kelvin? Di ba parang sabi ko nga, normal lang naman na maramdaman ko yun bilang lalaki, bilang tao, di ba? Tama ba? Naramdaman ko po siya habang ginagawa namin doon. Yes. Opo. Oo. So mahaba yung inspiration mo. Medyo maiksi yung kay Kira. So gusto ko malaman yung side ni Kira kasi nga nagkaroon ng issue sa inyo before. Was there a time, pakilinaw mo lang Kira, was there a time ba na parang naramdaman mo na parang pinaasa ka ni Kelvin or medyo may something na na-mislead ka niya into believing something kaya nagkaroon kayo ng medyo hindi magkakunawaan during the time? Right. Honestly, no. I don't believe na pinaasa ako ni Kelvin. I don't believe that was ever his intention. Kasi he was just being truthful to his character. And like I said a while ago, things happen na hindi natin inaasahan. So no, I don't feel na pinaasa ako. But, I'm sorry, ano ulit ang tanong? Medyo mahaba din yung tanong. Hindi, kasi ngayon, di ba nilinaw niya na yun, may naramdaman siya. Ikaw pa, Kira, meron ka rin bang naramdaman during that time? Gaya ni Kelvin? Well, natanong niyo po yan kasi I'm sure nakita niyo naman yung mga screenshot, di ba? I'm sure you all saw that. And to be truthful then, I can't lie to you again. Meron konti. Siyempre, very charming naman si Kelvin. And like I said a while ago, the nature of our movie, it's a love story. We have to interact in such a way na nakaka-fall talaga. So, ayun po, I hope that answers your question. Nice. So, hindi, totoo naman yun. Hindi naman talaga kapalipaniwala naman talaga yun na magkakakilaban na love story yun. Totoo naman yun. Lagi nagaganap yun sa mga artista. So, hindi ka taka-taka, di ba? Tapos, natanong ko lang, Kelvin, what happened? Kasi di ba parang kung pinursu mo o kung natuloy yung parang chances are, naging kayo sana, di ba? So, gusto mo yun, Jairo? Oo, chances are, naging kayo sana. What happened along the way? Kung ba't hindi natuloy or nag-blossom into something? May mga sarili-sarili kami problema during that time. And we think hindi siya mag-work noong time na yun. Kasi marami kaming kailangan unahin, isikasuhin, at tapusin sa mga bawat episodes ng buhay namin sa bawat isa. Yun, kaya feeling namin di mag-work. And alam naman namin yun sa isa't isa at malinaw yun sa amin na hanggang doon lang yun. And kung ano man yung mga lumabas through online is hindi rin naman kasalanan yun ni Kira and hindi mo rin naman kasalanan yun. I mean, meron man akong pagkukulang. I think it's my personal reason kung bakit. And sinabi ko naman nilatala ko naman sa inyo yan kanina kung ano yung ilan. Pero, alam na yan ng Diyos ko.
dalawa kami nakakaalam ng mga bagay-bagay sa sarili ko. Sinusurrender ko na yun sa kanya. Kung ano man yung dadalhin, ibibigay niya sa akin. Nagtitiwala ko sa kanya. Kaya kung kung magkakaroon tayo ng friendship ulit ni Kira, kung magsasama kayo sa Japan ulit, di ba? Ay, sa pagpunta nyo sa Film Fest. What if, ulit? Chances. Oo. Magkaroon tayo ng panibagong chance. Sa tingin mo ba, posible talaga i-pursue mo si Kira if ever magkaroon ng chance? Wala na akong pag-asa. Malamig ko sa akin, kung bibigay yun at yun ang mangyayaring pagkakataon, wala naman pong masama kasi mabait naman po si Kira, maganda si Kira, sino ba naman hindi tao or lalaki na hindi pwede mag-fall sa ganong klaseng pagkatao, and then reachable, and maalaga rin siya sa person. So, may pagkakataon na dumating man yun, bakit naman hindi? Pero sa ngayon kasi, hindi naman yun yung iniisip namin. Then, ang importante, binibuild namin ulit kahit isisimula kami bilang maayos na magkaibigan at yung relationship namin sa production. So, yun po. Nice. Ang ganda sa mga ni ni Kelvin, yes. Tsaka nakakatuwa yung itsura mo dun sa, 3 years ago pa itong movie, tama ba? 2021. Oo po, 2021. Iba pa yung itsura mo doon, ngayon ang gwapo, ang laki ng glow up ko talaga, Kelvin. Ang gwapo mo ngayon, Kelvin, no? Talagang mukha ka talaga ng star. In fairness. Salamat po. Ang galing mo lang yung sumagot. Thank you. Hey, Direk, curious lang ako, ang team song is yung song ni Juan Carlos. Tama ba? Yes. Yung Demonyo. Tapos, nakuha niyo rin ba yung SB19? Kasi tinutugtog din yung mapa. Yes, yung mapa. Ang tama yan, daming budget ng movie na to. Maganda to, nakuha ang mga songs na mahal. True! Marami lang po kami kaibigan. Okay, good luck po. Congrats.